Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli na naman tayong pinagtagpo ng tadhana dito sa ating munting tambayan ng mga pusong nagmamahal at nasasaktan. Kumusta po ang inyong mga puso ngayon? Handa na ba kayong sumisid sa isang bagong kwento? Sabi nila, ang pagmamahal ng isang magulang ay nasusukat sa mga sakripisyo. Nagpapakahirap tayo, nagbabanat ng buto, at minsan ay lumalayo. Lahat para sa kinabukasan ng ating pamilya. Pero paano kung sa paghahabol natin sa kayamanan, ang mismong anak na ating pinaglalaanan ay unti-unti na palang nawawala sa atin? Paano kung ang gintong ating inuuwi ay hindi sapat para takpan ng dilim na bumabalot sa ating tahanan? Halina't pakinggan ang simula ng kwento ni Don Lacan at ng kanyang anak na si Hiraya. Basag ang katahimikan ng umagang yon sa loob ng Hacienda Banaag nang biglang bumagsak ang isang kristal na baso sa sahig. Crack! Napahinto ako sa pag-ayos ko aking mamahaling kurbata. Ang tunog ng nabasag na salamin ay tila gumising sa natutulog kong inis. Tiningnan ko ang aking refleksyon sa malaking salamin ng dining area. Isang matikas na lalaki, makapangyarihan, ang CEO na tinitingala ng lahat. Pero sa loob ng bahay na ito, tila may laging kulang. Binaling ko ang tingin sa mesa. Nakayuko si Hiraya, ang aking kaisa-isang anak. Habang nanginginig ang mga kamay nito sa ibabaw ng puting mantel, ang mga piraso ng basag na baso ay nagkalat sa paanan nito. Kumikinang sa ilalim ng grand chandelier. Hiraya, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na mag-ingat ka? Maring sabi ko, pilit na pinapakalma ang boses pero ramdam ang diin. That was an imported crystal from Italy. Alam mo ba kung magkano yan? Hindi sumagot si Hiraya. Mas lalo lang itong yumuko. At napansin ko ang kakaibang pamumutla ng anak. Para itong lantang gulay na anumang oras ay tutumba. Gusto ko sana siyang lapitan, hawakan ng noo, baka may sakit. Pero tumunog ang aking cellphone. Isang notification mula sa aking sekretarya. Ang private jet ay naghihintay na. Ang deal sa Singapore ay hindi makakapaghintay. Ito ang pinakamalaking merger sa kasaysayan ng Agusan Holdings. Ito ang magsisiguro sa kinabukasan ni Hiraya. Bago pa man ako makahakbang palapit sa anak, naramdaman ko na ang malambot na kamay na humaplos sa aking braso. Amoy ng mamahaling pabango, lavender at vanilla. Si Madam Sining. Hayaan mo na hon. Malambing na bulong ni Sining habang inaayos ang gusot sa coat ko. Ang ngiti ng asawa ko ay laging perpekto, puno ng pangunawa. Ako na ang bahala dito. Alam mo naman si Hiraya, baka puyat lang sa pag-aaral. O baka nagpapapansin lang dahil aalis ka. Napabuntong hininga ako. Tama si Sining. Masyado kong inispoiled si Hiraya simula noong namatay ang unang asawa ko. At ngayong may bago na siyang ina na handang mag-alaga, siguro ay nagseselos lang ang bata. Hiraya! Tawag ko muli. Tumingala ang anak ko. Ang mga mata nito ay mapupungay. Tila may gustong isigaw, pero walang boses na lumalabas. Garalgal ang boses ni Hiraya. Ang kamay nito ay akmang aabuti ng laylayan ng coat ko. Wag kang... Anak, kailangan kong umalis. Mabilis na putol ko. Hindi na hinintay ang kadugtong. Nilapitan ko siya at hinalikan sa noo. Malamig ang balat ni Hiraya. Para sa inyo ito ni Tita Sining mo. Babalik ako agad na may dalang pasalubong. Gusto mo ba ng bagong kotse? O yung jewelry set na tiningnan natin noon? Umiling si Hiraya. May luha na tumakas sa gilid ng mata nito. Pero bago pa siya makapagsalita, humarang na si Sining sa pagitan naming mag-ama. Sige na hon, may late ka na. Sabi ni Sining habang inaabot sa akin ang briefcase. Don't worry about us. We will have so much fun. Diba Hiraya? Magkakaroon tayo ng bonding time. Tumanggo ako. Kampante na ang aking tahanan ay nasa mabuting kamay. Si Sining ang pinakamagandang nangyari sa akin nitong mga nakaraang taon. Isang babaeng matalino, elegante,
At mahal na mahal ang anak ko. Wala na akong mahihiling pa. Naglakad ako palabas ng mansyon. Ang sikat ng araw ay tumatama sa hardin na puno ng mga orkidya. Binuksan ng driver ang pinto ng itim na limousine. Papasok na sana ako nang lumingon akong muli sa itaas na bintana ng mansyon. Nandoon si Hiraya, nakadungaw nakatitig sa akin. Sa layo ng distansya, hindi ko maaninag ang ekspresyon ng anak ko. Pero may kung anong kaba ang gumapang sa aking dibdib. Isang kaba na parang babala mula sa kaibuturan ng aking puso. Ibinibigay ko ang lahat para sa kanila. Kumbinsik ko sa sarili. Lahat ng ito para kay Hiraya. Sumakay ako sa kotse at isinara ang pinto. Habang papalayo ang sasakyan at unti-unting lumiliit ang anino ng mansyon, binuksan ko ang aking tablet para repasuhin ang mga papeles ng merger. Ngunit sa bawat numerong aking binabasa, ang nakikita ko ay ang luha sa mga mata ni Hiraya. Napapagod lang siguro ako. Bulong ko sa sarili, sabay hilamos sa aking muka. Pagbalik ko, lahat ng ito ay magiging sulit. Hindi ko alam, sa loob ng Hacienda Banaag, ang aking perpektong asawa ay hindi nag-aayos ng nabasag na kristal. Sa halip, maras nitong hinila si Hiraya palayo sa bintana habang bumubulong ng may kasamaan. Wala na ang tagapagtanggol mo, Hiraya. Ngayon, itutuloy natin ang laro. Ang pintuan ko kwarto ay sumara ng may malakas na kalabog. Hudyat ko simula ko impyerno ni Hiraya. Tahimik ang buong mansyon nang tuluyan ng makaalis ang sasakyan ni Don Lacan. Isang katahimikang nakatutulig. Tila ba pati ang mga dingding ng Hacienda Banaag ay naghihintay sa susunod na mangyayari. Nakatayo ako sa sulok ng kusina. Yakap ang aking sarili habang nakasilip sa siwang ng pinto. Nakita ko si Madam Sining. Ang mukha niyang kanina lang ay parang anghel sa lambing. Ngayon ay biglang nagbago. Marahas niyang binitiwan ang braso ni Hiraya. Dahilan para mapakapit ang bata sa gilid ng sofa. Huwag ka nang tumingin sa labas, Hiraya. Wala na ang tatay mo. Malamig na sabi ni Madam Sining. Kumuha siya ng isang baso ng wine sa bar counter kahit napakaaga pa ng umaga. Ngayon, ituloy natin ang laro. Alam mo naman ang patakaran, di ba? Tita. Ayoko na po. Masama po ang pakiramdam ko. Pabulong na sagot ni Hiraya. Kitang-kita ko ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ayaw? Walang ayaw sa pamamahay na ito habang wala ang tatay mo. Humakbang si Madam Sining palapit at hinawakan sa panga si Hiraya. Dalisay, halika rito. Napatalon ako sa gulat. Agad akong lumabas ng kusina, nakayuko at hindi makatingin ng diretsyo. Opo, madam? Iakyat mo na ang batang ito sa kwarto niya. Siguraduhin mong hindi siya lalabas hanggat hindi ko sinasabi. At ikaw, Hiraya, uminom ka ng vitamins mo para maging masunurin ka at hindi ka na magbasag ng kristal. Luminis ang tingin ni Hiraya sa akin, puno ng pagmamakaawa. Pero anong magagawa ko? Ako ay isang hamak na katulong lamang. Inalalayan ko si Hiraya paakyat. Sa bawat baitang ng hagdan, nararamdaman ko ang bigat ng katawan ng bata. Para siyang nawawalan ng malay habang nakadilat. Pagdating sa kwarto, mabilis na pumasok si Madam Sining at kumuha ng isang kulay kahel na bote sa kanyang bulsa. Kumuha siya ng 2 tableta at pilit na isinubo kay Hiraya. Inumin mo yan. Huwag mong susubukan na iluwa, kundi malalagot sa akin ang yaya dalisay mo. Banta ni Madam. Napapikit na lang ako sa sakit. Ginamit pa niya ako para takutin ang bata. Nakita ko kung paano pilit na nilunok ni Hiraya ang gamot. Ilang minuto lang ang lumipas. Nagsimula nang tumirik ang mga mata ng bata at dahan-dahang bumagsak sa kama. Bantayan mo yan. Huwag mong hahayaang makahawak ng cellphone o kahit anong pwedeng gamitin para tumawag sa labas. Utos ni Madam bago siya lumabas at nilak ang pinto mula sa labas. Naiwan akong umiiyak sa tabi ng kama ni Hiraya. Anak, patawarin mo ako. Wala akong magawa. Bulong ko habang hinahaplos ang kanyang buhok. Pero hindi ako pwedeng manatiling ganito.
Kailangang may malaman si Don Lacan. Maya-maya, narinig ko ang busina ng isang sasakyan sa labas. Sumilip ako sa bintana. Ang driver ni Don Lacan. Bumalik siya. Diyos ko, salamat. Halos mapaluhod ako sa pasasalamat nang makita ko si Berto, ang matapat na driver ni Don Lacan. Lumabas siya ng sasakyan at tila may hinahanap sa loob ng mansyon. Yaya Dalisay. Yung jacket ni Don Lacan, yung kulay asul, nakalimutan sa study room. Kailangan niya yon para sa gala. Dinner mamaya sa Singapore. Sigaw ni Berto mula sa tapat ng malaking pinto. Hindi ako sumagot agad. Kumaripas ako ng takbo patungo sa study room sa ikalawang palapag. Ito na ang tanging pagkakataon ko. Kumuha ako ng isang maliit na piraso ng papel sa ibabaw ng lamesa ni Don Lacan. Nanginginig ang aking kamay. Halos hindi ko mahawakan ng maayos ang ballpen habang sinusulat ang mga salitang, Don Lacan, huwag kayong tumuloy. Niloloko kayo ni Sining. Pinapahirapan nila si Hiraya. May ibinibigay silang gamot sa kanya. Maawa kayo sa anak nyo. Bumalik kayo ngayon din. Itinupi ko ang papel ng maliit at isiningit ko ito sa pinakaloob na bulsa ng jacket. Doon sa pocket na alam kong laging kinakapkap ni Don Lacan para sa kanyang panyo o wallet. Dalisay, ano pang ginagawa mo dyan sa loob? Napatigil ang tibok ng puso ko. Si Madam Sining, nakatayo sa may pintuan ng study room. Nakasandal siya sa hamban ng pinto. Hawak ang kanyang baso ng wine at ang kanyang mga mata ay tila nanunuri. Madam. Kinuha ko lang po ang jacket ni Don Lacan. Nakalimutan po kasi ni Berto. Sagot ko, pilit na itinatago ang papel na isiniksik ko na sa loob. Akin na yan, sabi niya. Sabay hablot sa jacket mula sa kamay ko. Kinabahan ako ng husto. Paano kung kapkapin niya ang mga bulsa? Pero tiningnan lang niya ang labas ng jacket. Inayos ang collar nito bago ibinalik sa akin. Ibigay mo na sa labas. At sabihin mo kay Berto, bilisan niya. Ayaw ni Lacan na pinaghihintay siya. Mabilis akong bumaba ng hagdan. Halos madulas pa ako sa pagmamadali. Iniabot ko ang jacket kay Berto. Hinawakan ko ang kamay ni Berto ng mahigpit. Isang senyales na sana ay maintindihan niya. Berto, pakiusap. Siguraduhin mong mahahawakan ni Don Lacan ang jacket na ito bago siya sumakay ng eroplano. Napakahalaga niyan, Berto. Buhay ang nakataya rito. Bulong ko sa kanya habang nakatalikod kami sa mansyon. Nagtaka si Berto sa seryosong tono ng boses ko, pero tumango siya. Sige Yaya Dalisay, makakaasa ka. Ibibigay ko ito ng diretso sa kanya. Pinanood ko ang pag-alis ng sasakyan hanggang sa maglaho ito sa dulo ng kalsada. Doon lang ako nakahinga ng maluwag, kahit panandalian lang. Pero ang kaba sa dibdib ko ay hindi nawala. Dahil alam ko, paglingon ko sa loob ng bahay, ang impyerno ni Hiraya ay magpapatuloy pa rin hanggat hindi nakakauwi ang kanyang ama. Narinig ko muli ang boses ni Madam Sining mula sa itaas, mas malakas at mas nakakatakot. Dalisay, ihanda mo ang guest room sa dulo. Dadating na si Senyor Balawis, magsisimula na ang special session para kay Hiraya. Napahawak ako sa pintuan. Si Senyor Balawis? Ang matalik na kaibigan at kasosyo sa negosyo ni Don Lacan? Anong kinalaman niya sa lahat ng ito? Dahan-dahan akong umakyat, bit-bit ang bigat sa aking puso. Sa loob ng kwarto, si Hiraya ay mahimbing pa ring natutulog dahil sa gamot. Hindi alam na ang kanyang sariling tahanan ay naging pugad na ng mga buwaya. Ang tanging pag-asa ko na lang ay ang munting papel na nasa bulsa ng asul na jacket na yon. Nakahanda na ang lahat para sa kanilang madilim na plano. Ang tanging kulang na lang ay ang pagdating ng gabi at ang pagdating ng taong tinatawag ni Don Lacan na kaibigan. Malamig ang hangin sa loob ng VIP lounge ng airport, pero mas malamig ang pakiramdam sa loob ng dibdib ko. Nakaupo ako sa isang mamahaling leather chair. Nasa harap ko ang isang baso ng scotch na hindi ko pa nagagalaw.
Dapat ay binabasa ko ang huling draft ng merger agreement, pero ang isip ko ay pilit na bumabalik sa bintana ng mansyon. Sa mukha ni Hiraya, bakit ba parang may mali? Bakit parang may tinik na nakabaon sa puso ko na hindi ko maalis-alis? Eksaktong 9:09 ng gabi nang dumating si Berto, hingal na hingal. Don Lacan, heto na po ang jacket ninyo. Pasensya na po, medyo natagalan sa traffic. Salamat, Berto. Mauna ka na. Baka gabihin ka pa sa daan. Tipid kong sagot. Ipinatong ko ang jacket sa aking kandungan. Habang naghihintay ng boarding announcement, nakaramdam ako ng ginaw. Isinuot ko ang jacket. Doon ko naramdaman ang isang matigas na bagay sa loob ng maliit na bulsa sa tapat ng aking puso. Inakala kong resibo lang yon o barya. Pero nang ilabas ko ang kamay ko, isang lukot na papel ang hawak ko. Isang papel na tila dinalian ng pagkakasulat. Binuklat ko ito. At sa bawat salitang nababasa ko, tila binubuhusan ako ng kumukulong tubig. Don Lacan, niloloko kayo ni Sining. Pinapahirapan nila si Hiraya. May ibinibigay silang gamot. Maawa kayo sa anak nyo. Napahigpit ang hawak ko sa papel hanggang sa mayumot ito. Ano itong kalukuhang ito? Bulong ko sa sarili. Si Sining? Ang babaeng pinagkatiwalaan ko ng lahat? Ang babaeng laging nag-aalaga kay Hiraya kapag wala ako? Hindi. Hindi ito totoo. Siguro ay naiinggit lang si Dalisay. O baka nagkakamali lang siya ng hinala. Pero biglang nagring ang phone ko. Si Senyor Balawis. Lacan, my friend. Nakaalis ka na ba? Hinihintay ka na ng mga investors dito sa Singapore. Don't worry. Everything is under control here. Masiglang sabi ni Balawis sa kabilang linya. Balawis, nasaan ka? Tanong ko. Sinisipat ko ang boses niya. Nasa opisina pa ako. Tinatapos ang ilang pirmahan. Bakit? Wala lang. Akala ko ay tumuloy ka na rin sa Singapore. Later this evening, my friend. See you there. Ibinaba ko ang telepono. Pero may isang bagay na pumukaw sa pandinig ko. Sa background ng tawag ni Balawis, narinig ko ang isang pamilyar na tunog. Ang tunog ng lumang orasan, ang grandfather clock sa Hacienda Banaag. Isang kakaibang tunog na tanging ang orasang iyon lang ang mayroon dahil sa kalumaan nito. Nagsimulang manginig ang mga kamay ko. Nagsisinungaling si Balawis. Sabi niya, nasa opisina siya. Pero ang naririnig ko ay ang tunog ng bahay ko. Biglang nag-flash sa isip ko ang lahat. Ang pagbasag ni Hiraya ng kristal kanina. Ang panginginig ng kanyang kamay. Ang pamumutla niya. At ang matatamis na salita ni Sining na tila laging naglalayo sa akin sa anak ko. Diyos ko, anong nagawa ko? Tumayo ako ng marahas. Halos maitumba ko ang mesa. Hindi ako pwedeng sumakay sa eroplanong yon. Hindi ako pwedeng lumipad patungong Singapore habang ang anak ko ay posibleng nasa panganib sa loob ng sarili naming bahay. Sir, boarding na po ang private jet ninyo, tawag ng isang airport staff. Cancel it, malamig kong sabi. Po? Pero sir, ang meeting ninyo, I said cancel it. Sigaw ko na ikinagulat ng lahat. Huwag mong sasabihin sa kahit kanino na hindi ako natuloy. Lalo na sa asawa ko at sa partner ko. Maliwanag. Hindi na ako naghintay ng sagot. Mabilis akong lumabas ng lounge. Hindi ako gumamit ng sarili kong sasakyan. Nag-book ako ng isang ordinaryong taxi. Gusto kong bumalik sa Hacienda Banaag bilang isang anino. Isang anino na walang nakakaalam na paparating na. Habang nasa loob ng taxi, binabasa ko muli ang sulat ni Dalisay. Ang bawat salita ay tila isang sampal sa aking pagkatao. Masyado akong naging kampante. Masyado akong nagpabulag sa kayamanan at sa pekeng pag-ibig. Hiraya, anak, patawarin mo si Papa. Dasal ko sa dilim. Parating na ako. Pakiusap, lumaban ka. Nang makarating ang taxi, sa tapat ng masukal na bahagi ng bakod ng hasyenda, pinahinto ko ito. Hindi ako dadaan sa main gate. May isang lumang lagusan sa likod ng hardin na ako lang ang nakakaalam.
Ang lagusang ginagamit ko noong bata pa ako para tumakas at maglaro. Dahan-dahan akong pumasok sa loob ng sarili kong lupain. Ang mansyon na dati ay simbolo ng aking tagumpay. Ngayon ay tila isang malaking kabaong na puno ng lihim. Nakita ko ang sasakyan ni Balawis na nakaparada sa gilid, nakatago sa ilalim ng mga puno ng mangga. Tama ako. Nandoon siya. Pinatay ko ang flash ng phone ko at gumapang sa dilim patungo sa likurang pinto. Ang puso ko ay tila sasabog na sa galit at kaba. Sa bawat hakbang ko, nanunumpa ako. Kung may isang galos ang anak ko, hinding-hindi sila makakalabas ng buhay sa bahay na ito. Narating ko ang pinto ng kusina. Bukas ito ng bahagya. At mula sa loob, narinig ko ang tawanan ni Sining at Balawis. Isang tawang puno ng kamandag. Mabigat ang aking mga talukap. Gusto kong idilat ang aking mga mata, pero tila may nakadagan na malaking bato sa aking noo. Ang paligid ay umiikot. Ang puting kisame ng aking kwarto ay tila nagiging kulay abo. Pagkatapos ay naging itim na parang usok na gustong lumunod sa akin. Papa, bulong ko. Pero ang sarili kong boses ay hindi ko na makilala. Para itong nanggagaling sa ilalim ng tubig, malabo, garalgal at mahina. Narinig ko ang pagbukas ng pinto. Ang tunog ng mga sapatos na tumatama sa sahig ay parang kulog sa aking pandinig. Amoy ng lavender at vanilla. Si Tita Sining, pero may kasama siyang ibang amoy. Amoy ng matapang na sigarilyo at alak. Gising na ang munting prinsesa, boses yon ni Tita Sining. Pero wala na ang lambing na naririnig ni Papa. Ang boses niya ngayon ay puno ng panunuya. Naramdaman ko ang malamig na kamay na humahawak sa aking buhok. Hinila niya ito ng bahagya para mapatingala ako. Doon ko nakita ang isang lalaking hindi ko inaasahang makikita sa loob ng aking kwarto sa oras na ito. Si Tito Balawis, ang matalik na kaibigan ni Papa. Bakit siya narito? Bakit siya nakatingin sa akin ng ganoon? Parang isang gutom na lobo na nakatingin sa isang sugatang tupa. Huwag kang matakot, Hiraya, sabi ni Tito Balawis. Ang kanyang boses ay malapot at nakakakilabot. Maglalaro lang tayo. Isang laro na magpapasaya sa maraming tao. Tito, nasaan si Papa? Hirap kong tanong. Tumawa silang dalawa. Isang tawa na bumasag sa huling pag-asa ko. Ang papa mo? Malayo na yon, Hiraya. Nasa langit na. Ay mali. Nasa alapaap na. Patungong Singapore. Sabi ni Tita Sining habang kinukuha ang isang basong may lamang kulay asul na likido. Masyado siyang abala sa pagpapayaman para mapansin ka. Kaya kami na lang muna ang mag-aalaga sa'yo. Inumin mo na ito. Utos ni Tita Sining. Umiling ako. Pilit kong iginalaw ang aking mga kamay para itulak ang baso pero wala akong lakas. Ang aking mga kalamnan ay parang naging halaya. Ayoko. Pakiusap. Ayoko na. Pagmamakaawa ko. Tumulo ang luha ko. Bumabakas sa aking namumutlang pisngi. Huwag kang matigas ang ulo, bata ka. Biglang nagbago ang tono ni Tita Sining. Hinawakan ni Tito Balawis ang aking magkabilang balikat at idiniin ako sa kama. Inumin mo ito o gusto mong saktan namin ang yaya dalisay mo? Alam mo namang matanda na siya. Baka hindi niya kayanin ang laro namin. Dahil sa takot para kay yaya, napilitan akong ibuka ang aking bibig. Ibinihos ni Tita Sining ang mapait na likido sa aking lalamunan. Napaiyak ako sa hapdi at sa diring nararamdaman ko. Ilang sandali lang, mas lalong uminog ang mundo. Ang mga mukha nila ay naging dambuhala sa paningin ko. Nakita ko si Tito Balawis na may inilalabas na isang maliit na kamera. Inilagay niya ito sa tapat ng aking higaan. Say hello to your fans, Hiraya. Bulong niya. Maraming nagbabayad para makita ang Sleeping Beauty ng agusan na ganito. Walang kalaban-laban. Para kang isang manika na pwedeng gawin ang lahat. Naramdaman ko ang kamay ni Tito Balawis sa aking pisngi. Gusto kong sumigaw.
Gusto kong tumakbo. Pero ang aking katawan ay hindi na sumusunod sa aking isip. Napako ako sa higaan, tila isang preso sa sarili kong kwarto. Papa, bakit mo ako iniwan? Ang huling isip ko bago tuluyang lamunin ng dilim ang aking kamalayan. Ang huling nakita ko ay ang maliit na pulang ilaw sa kamera na tila kumikindat sa akin. Isang saksi sa karahasang nagaganap sa loob ng Hacienda Banaag. Habang unti-unti akong nawawala sa wisyo, narinig ko ang bulong ni Tita Sining kay Tito Balawis. Siguraduhin mong hindi makikita ang mga pasa sa braso niya. Ayaw ng mga clients natin ng masyadong madugo. Gusto nila, mukha lang siyang nananaginip. Naramdaman ko ang paglamig ng aking balat. Ang bawat hininga ko ay tila isang pakikipaglaban. Sa gitna ng aking pagkakahimbing na dala ng gamot, isang pangalan lang ang paulit-ulit kong tinatawag sa aking puso. Papa, Papa, iligtas mo ako. Pero ang tanging sumasagot sa akin ay ang tunog ng ulan na nagsisimulang pumatak sa labas at ang nakakatakot na tawa ng dalawang taong akala ko ay pamilya, pero mga demonyo pala. Nasa loob na ako ng mansyon. Bawat sulok ng Hacienda Banaag na dati ay ipinagmamalaki ko bilang simbolo ng aking tagumpay, ngayon ay tila ba nanunumbat sa akin. Ang dilim ng pasilyo ay parang mga kamay na gustong sumakal sa akin. Tahimik akong pumasok sa aking private study room. Dito, meron akong nakatagong monitor na konektado sa lahat ng security cameras ng bahay. Isang system na ako lang, si Sining at si Balawis ang may alam ng password. Pero ang hindi nila alam, meron akong God's Eye Protocol. Isang backdoor access na hindi nila pwedeng ma-disable. Nanginginig ang mga daliri ko habang itinitipa ang code. Sa bawat segundo ng pagload ng screen, parang binabarena ang dibdib ko. Nang bumukas ang video feeds, halos mabitawan ko ang mouse. Sa main sala, nakita ko si Sining. Nakaupo siya sa paborito kong upuan, umiinom ng wine, at sa harap niya ay nakabukas ang ilang papeles, ang aking mga bank accounts at ang merger documents. Pero hindi iyon ang ikinadurog ng puso ko. Inilipat ko ang kamera sa kwarto ni Hiraya. Diyos ko! Napahawak ako sa aking bibig para pigilin ang isang pagsigaw. Si Hiraya! Ang aking munting Hiraya. Nakahiga siya sa kama, hindi gumagalaw. Putla-putla ang kanyang mukha na parang bangkay. At sa tabi niya, nakatayo si Balawis. Hawak ng hayop na yon ang isang kamera na nakatutok sa anak ko. Nakita ko sa screen ang isang dashboard. May mga mensaheng mabilis na dumadaloy sa gilid. Mga banyagang lengguwahe, mga usernames, at mga dolyar na simbolo na patuloy na nadaragdagan. Isang live stream. Ibinibenta nila ang bawat sandali ng paghihirap ng anak ko sa mga taong nasa dilim ng internet. Inactivate ko ang audio feed. Ang boses ni Balawis ay pumuno sa kwarto. Look at her, Sining. She's perfect tonight. Ang daming nagbibid para makita siyang matulog. Isang oras pa at pwede na nating i-transfer ang kalahati ng pera sa offshore account mo. Tapos na ang problema mo sa utang sa kasino, sabi ni Balawis habang hinahaplos ang pisngi ni Hiraya. Siguraduhin mo lang na hindi siya magigising bago matapos ang stream. Sagot ni Sining mula sa sala. Narinig ko ang boses niya sa intercom. Masyadong maingay ang batang yan. Mabuti na lang at naniwala si Lakan na vitamins lang ang ibinibigay ko. Napakadaling lokohin ng lalaking yun basta negosyo ang pinag-uusapan. Tumawa si Balawis. Isang tawa na bumasag sa huling hibla ng aking pagtitimpi. Poor Lakan. Akala niya kaibigan niya ako. Hindi niya alam. Matagal na nating pinaplano ito. Kapag namatay ang batang ito dahil sa overdose at nakuha na natin ang pirma niya sa merger, tayo na ang maghahari sa Agusan Holdings. Ang bawat salita nila ay parang mga bala na tumatama sa aking kaluluwa. Ang taong itinuring kong kapatid at ang babaeng pinangakuan ko ng habang buhay. Sila ang mga demonyong unti-unting pumapatay sa anak ko
sa ilalim ng sarili kong bubong. Gusto kong sumugod. Gusto kong kumuha ng baril at tapusin ang buhay nilang dalawa ngayon din. Pero nakita ko ang baril na nakasukbit sa baywang ni Balawis. At may dalawa pang armadong lalaki, ang aking mga sariling security guards, na nakatayo sa labas ng kwarto ni Hiraya. Binayaran din sila. Wala akong kakampi sa loob ng bahay na ito maliban kay Dalisay. Hindi ko kayo mapapatawad. Bulong ko sa dilim. Ang luha ng galit ay dumadaloy sa aking mga mata. Pero ang isip ko ay nagsisimulang maging kasing lamig ng yelo. Kinuha ko ang aking cellphone. Hindi ko tinawagan ang siyam isa-isa dahil baka may connection din sila doon. Tinawagan ko si Genaro, ang dating chief of police na nagretiro na at naging matalik kong kaibigan. Ang tanging taong alam kong hindi kayang bilhin ng pera. Genaro, kailangan ko ng tulong mo. Sabi ko, ang boses ko ay puno ng pait at determinasyon. Huwag kang mag-uniforme. Magdala ka ng mga taong mapagkakatiwalaan mo. May mga demonyo sa loob ng bahay ko at kailangan nating iligtas ang anak ko bago matapos ang gabi. Lakan? Anong nangyayari? Tanong ni Genaro. Ipapadala ko sa iyo ang video feed. Panoorin mo at malalaman mo kung bakit gusto ko silang mabulok sa impyerno. Sagot ko. Ipinadala ko ang link ng live stream at ang recorded footage ng kanilang pag-uusap. Habang hinihintay ang pagdating ni Genaro, nanatili akong nakatitig sa monitor. Nakita ko si Balawis na dahan-dahang itinaas ang siringga para turukan muli si Hiraya. Huwag mong susubukan. Hayop ka. Kinalas ko ang lock ng aking drawer at kinuha ang isang revolver na matagal ko nang hindi nagagamit. Ako ang hari ng agusan, sabi nila. Pero ngayong gabi, hindi ako isang hari. Ako ay isang ama na handang pumatay para sa kanyang anak. Ang mata ng Diyos ay nakatingin sa kanila at ang paghuhukom ay malapit na. Isang marangyang baso ng alak ang itinaas ko sa hangin. Ang pulang likido ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier, kasing pula ng tagumpay na malapit ko nang makamit. Lumingon ako kay Balawis, nakakababa lang mula sa itaas, pawisan, pero may malawak ng ngiti sa labi. Cheers, my partner, sabi ko nang may halong kumpiyansa. Sa loob ng ilang oras, ang perang pinaghirapan ni Lakan sa loob ng 20 taon ay mapupunta na sa atin. At ang bonus? Ang mga viewers sa dark web ay nagkakagulo na. Ang bid para sa The Sleeping Heir ay umabot na sa 5 milyong dolyar. Tumawa si Balawis at kinuha ang baso sa kamay ko. Sabi ko sa'yo, Sining, mas malaki ang kita sa ganitong business kaysa sa mga boring na merger ni Lakan. Sino ba namang mag-aakalang ang isang inosenteng anak ng bilyonaryo ay magiging gold mine tamay natin? Naupo ako sa sofa at binuksan ang laptop sa harap ko. Nakita ko ang mukha ni Hiraya sa screen. Mukha siyang anghel na natutulog. Walang kamalay-malay na. Ang kanyang bawat hininga ay binabayaran ng mga taong hindi niya kilala. Wala akong naramdamang pagsisisi. Ang batang ito, siya ang hadlang sa lahat. Siya ang dahilan kung bakit laging Hiraya muna, bago ang lahat para kay Lakan. Ngayon, siya ang magbabayad sa lahat ng mga gabing nagmukha akong pangalawa lang sa bahay na ito. Siguraduhin mo lang na hindi siya hihinto sa paghinga hanggat hindi natatapos ang auction. Paalala ko kay Balawis. Kailangan nating ipakita ang grand finale. Yung parteng ituturok mo na ang pinakahuling dosage para tuluyan na siyang mawala sa wisyo. Don't worry, Sining. Hawak ko ang timpla. Gigising siya sa isang mundong hindi na niya malalaman kung ano ang totoo at ano ang panaginip. Siya ang magiging buhay na patunay na ang pamilya Agusan ay sumumpa sa kamalasan. Sagot ni Balawis habang tinitingnan ang kanyang relo. Biglang tumunog ang intercom mula sa gate. Napakunot ang noo ko. Sino yan? May inaasahan ka pa bang delivery? Tanong ni Balawis. Biglang humawak sa baril sa kanyang baywang. Baka yung in-order kong alak mula sa syudad. O baka si Berto, bumalik dahil may nakalimutan. Kampante kong sagot.
Pinindot ko ang button sa intercom. Sino yan? Iwan mo na lang ang package sa labas ng guardhouse. Walang sumagot. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani sa kabilang linya. Dalisay, Dalisay, tingnan mo kung sino yon. Sigaw ko. Pero walang Yaya Dalisay na sumagot. Ang matandang yon, baka natutulog na sa kanyang kwarto o baka natatakot na ring lumabas. May mali, Sining! Bulong ni Balawis. Lumapit siya sa bintana at dahan-dahang hinawi ang kurtina. Anong mali? Ang mga guards ay nasa paligid. Ang CCTV ay gumagana. Walang makakapasok dito nang hindi ko alam. Sabi ko. Pilit na itinatago ang biglang pagkabog ng dibdib ko. Tiningnan ko muli ang laptop. Isang mensahe ang lumabas sa screen mula sa isang unknown viewer. The king is watching, and he is not happy. Nabitawan ko ang aking baso ng alak. Nabagsak ito sa sahig at nabasag, eksaktong gaya ng pagbasag ni Hiraya ng kristal kaninang umaga. Ang pulang likido ay kumalat sa puting carpet, parang sariwang dugo. Balawis, tingnan mo ito. Pabulong kong sabi. Ang boses ko ay nagsisimulang manginig. Bago pa man makalapit si Balawis sa akin, isang malakas na tunog ang narinig namin mula sa main door. Boom! Ang malaking pinto ng mansyon ay tila hinubad mula sa mga bisagra nito. Isang anino ang nakatayo doon sa gitna ng usok at liwanag ng kidlat mula sa labas. Hindi ito ang driver. Hindi ito ang delivery man. Isang lalaki na may hawak na baril. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit na tila nanggagaling sa kailaliman ng impyerno. Lakan, ang tanging lumabas sa bibig ko. Ang palabas ay tapos na. Tining, ang boses ni Lakan ay parang kulog na yumanig sa buong Hacienda Banaag. At ngayon, sisiguraduhin kong kayong dalawa ang magiging bida sa sarili ninyong libing. Sa likod ni Lakan, nakita ko ang mga siluweta ng mga lalaking nakauniforme, pero hindi sila ang aking mga guards. Ang aking mga guards ay nakagapos na sa damuhan. Ang plano ko, ang milyon-milyong dolyar ko, ang lahat ng ito ay gumuho sa loob ng 1 segundo. Pero hindi ako susuko ng ganoon na lang. Balawis! Ang bata! Kunin mo ang bata! Sigaw ko habang patakbong umakyat patungo sa kwarto ni Hiraya. Ito na ang huling baraha ko. Kung mamatay ako, isasama ko ang kaisa-isang hiyas ng agusan, Don Lakan. Hindi na ako ang Don Lakan na nakasuot ng plansadong Amerikana at sapatos na balat. Sa sandaling ito, ako ay isang amang naging halimaw dahil sa galit. Bawat hakbang ko sa sahig ng sarili kong mansyon ay tila pagyanig ng lupa bago ang malakas na pagsabog. Nakita ko si Balawis, ang hayop na tinawag kong kumpadre. Akma siyang bubunot ng baril sa kanyang baywang, pero mas mabilis ang puot ko. Hindi ko na inisip ang panganib. Sinugod ko siya ng buong lakas at itinulak sa glass table sa gitna ng sala. Crash! Ang tunog ng nababasag na salamin ay musika sa aking pandinig. Hinawakan ko ang leeg niya at pinagsasapak ang mukha niyang puno ng kataksilan. Hayop ka! Pinagkatiwalaan kita. Ang anak ko ang ginamit niyo. Lelakan! Pakiusap! Nauutal na, sabi ni Balawis, habang humahalo ang dugo sa kanyang laway. Pero wala nang puwang ang pakiusap sa puso ko. Madam Sining, Balawis, walang kwenta. Sigaw ko habang patakbo akong umakyat sa hagdan. Naririnig ko ang yabag ng mga tauhan ni Genaro sa labas. Pero alam kong hindi sila basta-basta makakapagpaputok hanggat hawak ko si Hiraya. Pagdating ko sa tapat ng kwarto ng bata, nakita ko ang matandang Dalisay. Nakaharang siya sa pinto, may hawak na florera. Umalis ka dyan, matanda! Bulyaw ko sa kanya. Ibigay mo sa akin ang susi. Hinding-hindi, madam. Mamatay muna ako bago niyo muling mahawakan si Hiraya. Matapang na sagot ng katulong. Sinampal ko siya ng buong lakas. Leche, mamatay ka kung gusto mo. Hinablot ko ang kanyang buhok at itinulak siya sa dingding.
Sa lakas ng pagkakatulak ko, nawalan ng malay ang matanda. Kinuha ko ang spare keys sa kanyang bulsa at binuksan ang pinto. Don Lacan. Narinig ko ang kalabog mula sa itaas. Hiraya. Binitiwan ko ang duguan at halos walang malay na si Balawis. Kumaripas ako ng takbo paakyat sa hagdan. Bawat baitang ay tila napakayo. Pagdating ko sa pintuan ng kwarto ni Hiraya, tumigil ang mundo ko. Nandoon si Sining, nakatayo sa gilid ng higaan ni Hiraya. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mga mata ay dilat na dilat sa desperasyon. At sa kanyang kamay, ang isang siringga na may lamang asul na likido ay nakatutok sa leeg ng anak ko. Huwag kang lalapit, Lacan. Sigaw ni Sining. Nanginginig ang kamay niya, pero alam kong kaya niyang itulak ang plunger ng siringga sa isang iglap lang. Isang hakbang pa at sisiguraduhin kong hindi na magigising ang munting prinsesa mo. Mamamatay siya sa harap mo. Napahinto ako. Ang baril sa kamay ko ay dahan-dahang bumaba. Sining, wag! Maawa ka. Bata lang siya. Wala siyang kinalaman sa galit mo sa akin. Maawa? Sino ang naawa sa akin noong kailangan ko ng pera para sa mga utang ko? Sino ang naawa sa akin noong pinagmumukha mo akong dekorasyon lang sa bahay na ito? Tumawa siya ng histeriko. Ngayon, Lacan, malalaman mo kung anong pakiramdam ng mawalan ng lahat. Gaya ng nararamdaman ko ngayon. Nakita ko si Hiraya. Dahan-dahan siyang nagmulat ng mata dahil sa ingay. Papa! Mahina niyang tawag. Ang kanyang boses ay tila isang punyal na bumaon sa puso ko. Diyan ka lang, Hiraya. Huwag kang gagalaw. Sabi ni Sining habang lalong idinidikit ang karayom sa balat ng anak ko. Sa sandaling iyon, nakita ko ang isang pagkakataon. Si Yaya Dalisay, na akala ko ay nawalan na ng malay sa sahig, ay dahan-dahang gumagapang sa likuran ni Sining. Hawak niya ang isang piraso ng nabasag na florera. Ngayon na, Dalisay! Sigaw ko sa aking isip. Tumigil ang tibok ng puso ko nang makita ang itim na butas ng baril na nakatutok sa dibdib ni Hiraya. Sa loob ng kwartong ito, kung saan dapat ay nananaginip ng mahimbing ang aking anak, ang tanging maririnig mo ay ang mabilis na paghinga ni Sining at ang mahinang iyak ni Hiraya na tila naguguluhan pa rin sa nangyayari. Sining, ibaba mo ang baril, sabi ko. Pilit kong pinatatag ang aking boses kahit nanginginig ang buong katawan ko sa takot. Ako ang may pananagutan, sabi ko. Pinipilit huwag mabasag ang tinig. Hindi kasalanan ng bata. Ako ang nagkulang. Ako ang hindi nakakita agad. Kung may dapat managot, ako yon. Tumawa si Sining, isang maikling tawa na puno ng pait at pagod. Masyado kang nagmamalinis, Lacan. Sagot niya, malamig ang tinig. Pero huli na, para ayusin ang lahat sa paraang gusto mo. Alam mo ba kung anong pakiramdam na maging asawa ng isang bilyonaryo? Pero pakiramdam mo ay isa ka lang kasangkapan? Pakiramdam ko ay isa lang akong palamuti sa mansyong ito habang ikaw ay laging nasa ibang bansa. Hindi sapat na dahilan iyan para patayin ang anak ko. Sigaw ko, kasabay ng isang hakbang palapit. Huwag kang lalapit. Hiyaw niya. Lalong idiniin ang daliri sa gatilyo. Isang hakbang pa at puputok ito. Gusto kong makita mo kung paano mawawala sa'yo ang tanging bagay na mahalaga sa buhay mo. Gusto kong maramdaman mo ang impyernong naramdaman ko. Tiningnan ko si Hiraya. Ang aking munting anghel ay nakatingin sa akin. Sa kabila ng labis na gamot sa kanyang katawan, nakita ko ang pagkilala sa kanyang mga mata. Patawad po. Papa. Bulong niya. Durog na durog ang puso ko. Siya pa ang humihingi ng tawad. Siya na biktima rito. Wala kang kasalanan, Hiraya. Papa is here. Papa will protect you. Pangako ko. Lumingon ako kay Sining. Kailangan ko siyang madistract. Sining, pakinggan mo ako. Ang lahat ng accounts ko, ang lahat ng ari-arian ko, ibibigay ko sa'yo. May jet na naghihintay sa airport. Pwede kang umalis, pwede kang magsimulang muli sa ibang bansa.
Hindi kita ipapahabol sa pulis. I swear on my life. Bitawan mo lang si Hiraya. Napatigil si Sining. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ang pagkabandido ay dahan-dahang napalitan ng kasakiman. Ibibigay mo ang lahat? Kahit ang hasyenda banaag? Lahat. Pirma ko na lang ang kulang. Pagsisinungaling ko, alam kong nasa labas na si Genaro. Alam kong bawat segundo ay mahalaga. Lumapit ka rito. Kunin mo ang susi ng vault sa bulsa ko. Pakawalan mo lang ang anak ko. Dahan-dahang lumapit si Sining, habang ang baril ay nakatutok pa rin kay Hiraya. Pero sa labas, narinig ang malakas na wangwang ng mga pulis. Ang asul at pulang ilaw ay tumama sa bintana ng kwarto. Niloloko mo ako! Sigaw ni Sining. Ang kanyang muka ay naging parang demonyo muli. Mamatay na kayong lahat. Nakita ko ang paggalaw ng kanyang daliri sa gatilyo. Wala nang oras para mag-isip. Wala nang oras para sa negosasyon. Hiraya, dapa! Sa isang iglap, ibinuhos ko ang buong lakas ko para dambahin si Hiraya at balutin siya ng aking katawan. Ginamit ko ang aking likod bilang kalasag para sa aking anak. Bang! Isang nakakabinging putok ang yumanig sa kwarto. Naramdaman ko ang isang matinding hapdi na parang mainit na bakal na bumaon sa aking balikat. Napaungol ako sa sakit, pero hindi ko binitiwan si Hiraya. Mas lalo ko siyang niyakap ng mahigpit. Papa! Sigaw ni Hiraya. Narinig ko ang pagpasok ni Genaro. Pulis! Ibaba ang baril. Sunod-sunod na kalabog ang narinig ko. Ang huling nakita ko bago lumabo ang paningin ko ay si Sining na pilit na pinipigilan ng 3 pulis habang nagsisigaw at si Yaya Dalisay na umiiyak habang tumatakbo patungo sa amin. Naramdaman ko ang maliliit na kamay ni Hiraya sa aking pisngi. Papa, huwag po kayong pipikit. Papa, pakiusap. Ngumiti ako sa kanya kahit hirap na akong huminga. You're safe now, anak. Mahal na mahal ka ni Papa. Unti-unting nagdilim ang paligid. Ang ingay ng mga pulis at ang sigaw ni Sining ay dahan-dahang nawala, pinalitan ng isang kakaibang katahimikan. Ang unang bumalik sa akin ay ang tunog. Isang mahinang ugong na paulit-ulit, parang tunog ng makina. Pagkatapos ay ang amoy ng antiseptic at bakal. Idinilat ko ang aking mga mata, pero malabo ang lahat. Tanging mga ilaw na mabilis na dumadaan sa bintana ang aking naaninag. Nasaan ako? Sinubukan kong bumangon, pero ang aking katawan ay tila nakagapos. Doon ko naramdaman ang isang kamay na humawak sa aking balikat. Idinidiin ako, pabalik sa higaan. Huwag ka nang gumalaw, Hiraya. Matulog ka lang ulit. Isang boses ng lalaki ang bumulong sa aking tainga. Hindi ito ang boses ni Papa. Hindi rin ito ang boses ni Tito Genaro. Pilit kong inikot ang aking ulo. Sa tabi ko, nakaupo ang isang lalaking nakasuot ng uniforme ng paramedic. Pero ang kanyang mukha ay natatakpan ng itim na maskara at sa kanyang kamay, isang pamilyar na bagay ang kumikinang sa ilaw. Isang siringga. Sino ka? Hirap kong tanong. Ang aking lalamunan ay tuyong-tuyo. Hindi na mahalaga kung sino ako, sagot niya. Ang mahalaga, hindi pa tapos ang laro. Sayang at dumating ang tatay mo. Ang mga kliyente namin ay handang magbayad ng doble para sa'yo. Kliyente? Laro? Ang lahat ng pangingilabot ay bumalik. Ang mga alaala ni Tita Sining at Tito Balawis. Ang camera. Ang live stream. Ang mga taong nanonood. Hindi pwede. Sinubukan kong sumigaw. Tulong. Pero ang lumabas lang sa bibig ko ay isang mahinang ungol. Ang epekto ng gamot ay nasa sistema ko pa rin. Wala akong lakas para lumaban. Huwag kang mag-alala. Isang tulog lang ito. Paggising mo nasa bago ka ng tahanan, sabi ng lalaki habang dahan-dahang itinaas ang siringga. Pumikit ako ng mariin. Ito na ba ang katapusan? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ni Papa para iligtas ako, dito lang ba matatapos ang lahat? Lumaban ka, Hiraya.
Isang boses sa aking isip ang nagsalita. Ang boses ni Papa. Mahal na mahal ka ni Papa. Hindi. Hindi ako susuko. Kahit hindi ko maigalaw ang aking katawan, hindi ako titigil sa paglaban. Ginamit ko ang lahat ng natitira kong lakas para sipain ang metal na cabinet sa gilid ng ambulansya. Bang! Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw. Nagulat ang lalaki. Bago pa man siya makakilos, biglang huminto ang ambulansya. Bumukas ang pinto sa likod at pumasok ang 2 pulis na nakatutok ang baril. Bitawan mo ang bata! Pulis ito! Ang lalaking nakamaskara ay nataranta. Itinulak niya ako at sinubukang tumakas sa kabilang pinto, pero napaligiran na siya. Sa labas, nakita ko si Tito Genaro, ang kaibigan ni Papa. Ang muka ay puno ng galit at determinasyon. Sino ang nag-utos sa'yo? Maring tanong ni Tito Genaro. Hindi ako magsasali. Hindi na natapos ng lalaki ang kanyang sasabihin. Isang pulis ang tumama sa kanyang batok at nawalan siya ng malay. Lumapit sa akin si Tito Genaro. Hiraya, okay ka lang ba? Nakita ko sa CCTV na magkaibang ambulansya ang sinakyan ninyo ng papa mo. Mabuti na lang at sinundan namin kayo. Doon na bumuhos ang aking mga luha. Ang takot, ang galit, ang pasasalamat. Lahat-lahat ay nagsama-sama. Isang paramedic na babae ang pumasok at niyakap ako. Ligtas ka na, Hija. Ligtas ka na. Opo. Pagmulat ko muli, puti na ang lahat. Malinis ang amoy. Nasa isang pribadong kwarto ako ng ospital. Sa tabi ko, nakaupo si Yaya Dalisay. Namumumugto ang mga mata pero may ngiti sa labi. Gising ka na anak ko, sabi niya habang hinahaplos ang aking buhok. Salamat sa Diyos. Si Papa? Ang unang tanong ko. Bumukas ang pinto. Pumasok si Papa, naka-hospital gown. Ang kanyang kaliwang balikat ay may makapal na benda. May mga galos siya sa mukha, pero ang kanyang mga mata ay buhay na buhay. Umupo siya sa gilid ng kama ko at hinawakan ang aking kamay. Nandito na si Papa, Hiraya, sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Patawarin mo ako, anak. Pinabayaan kita. Masyado akong nabulag sa pera. Sa trabaho. Patawad. Umiling ako. Ang tanging mahalaga ay nandito siya. Buhay siya. Bumalik ka, Papa. Yun lang po ang importante. Bumalik ka para sa akin. Niyakap niya ako ng mahigpit. Doon, sa yakap ng aking ama, naramdaman kong ligtas ako. Ang lahat ng bangungot ay dahan-dahang naglaho. Dumating si Tito Genaro pagkalipas ng ilang oras. Nahuli na raw ang lahat. Si Sining at Balawis ay nasa kulungan na, kasama ang mga guard at ang lalaki sa ambulansya. Ang livestream evidence ay sapat na para mabulok sila sa bilangguan habang buhay. Nalaman din namin na may malaking sindikato sa likod nito at ang pagkahuli sa kanila ay nagsimula ng mas malaking investigasyon. Lakan, ano na ang plano mo? Tanong ni Tito Genaro. Tiningnan ako ni Papa. Ibebenta ko ang kumpanya. Ibebenta ko ang lahat. Desidido niyang sabi. Ang pera na muntik nang pumatay sa anak ko ay gagamitin ko para magtayo ng isang foundation. Isang foundation na tutulong sa mga batang biktima ng karahasan. Hindi ko nahahayaang may isa pang Hiraya na dumanas nito. Ang bagyo ay lumipas na. Ang mga demonyo ay nakakulong na. Ang naiwan na lang ay kami ni Papa. 2 sugatang kaluluwa na handang magsimulang muli. Hindi sa isang malaking mansyon, kundi sa isang tahanang puno ng pagmamahal at protection. 6 na buwan. 6 na buwan na ang lumipas mula ng gabing iyon na halos bumago sa lahat. Mula sa malamig na marmol ng Hacienda Banaag, narito kami ngayon sa isang maliit na bahay sa probinsya ng Laguna, napapaligiran ng mga puno ng niyog at amoy ng sariwang lupa. Wala ng mga grand chandelier. Ang pumalit ay ang sinag ng araw na tumatagos sa mga bintanang gawa sa kapis. Wala ng mga limousine. Ang pumalit ay isang lumang pickup truck na ginagamit ni Don Lacan. Hindi na pala Don, Lacan na lang daw.
para magdala ng mga pananim sa palengke. Pinanood ko sila mula sa bintana ng kusina habang naghahanda ako ng almusal. Sila kan, nakasuot ng simpleng t-shirt at pantalon na may mantsa ng lupa, ay tinuturuan si Hiraya kung paano magtanim ng mga buto ng kamatis sa aming munting hardin. Dahan-dahan lang anak, narinig kong sabi ni Lakan. Kailangan mong ilagay ang buto sa lupa na may pag-iingat at pagmamahal. Parang puso. Kailangan alagaan para tumubo ng malusog. Nakita ko ang ngiti ni Hiraya. Isang ngiti na ngayon ko lang muling nakita sa loob ng napakatagal na panahon. Hindi ito pilit, hindi ito malungkot. Ito ay isang tunay na ngiti na nagmumula sa isang pusong unti-unti nang gumagaling. Sa ilalim ng kanyang mga mata, may mga bakas pa rin ng trauma. Pero sa bawat araw na lumilipas, mas lumiliwanag ang kanyang aura. Ganito po ba, Papa? Tanong ni Hiraya. Ipinapakita ang kanyang mga kamay na puno ng lupa. Ayan, magaling, sabi ni Lakan, sabay tapik sa ulo ng anak. Hindi magtatagal, magkakaroon na tayo ng sarili nating ani ng kamatis. Tumawa silang mag-ama. Isang tawanan na mas matamis pa sa anumang mamahaling alak na natikman ko sa mansyon noon. Marami ang nagbago. Ibinenta ni Lakan ang halos lahat ng kanyang yaman. Ang Agusan Holdings ay nasa ilalim na ng bagong pamamahala. Ang Hacienda Banaag ay nakasara at ibinenta na rin sa gobyerno para gawing isang rehabilitation center. Ang malaking bahagi ng pera ay inilagay niya sa Hiraya Foundation, isang organisasyong tumutulong ngayon sa libo-libong bata sa buong Pilipinas. May mga araw na mahirap pa rin. May mga gabi kung saan nagigising si Hiraya na sumisigaw dahil sa masamang panaginip. Pero sa tuwing nangyayari iyon, hindi na siya nag-iisa. Tumatakbo si Lakan sa kanyang kwarto, niyayakap siya at kinakantahan hanggang sa muli siyang makatulog. Ang bilyonaryong CEO na dati ay hindi marunong mag-alaga, ngayon ay isang ama na alam ang bawat iyak at bawat ngiti ng kanyang anak. Yaya, luto na po ba ang almusal? Gutom na kami, sigaw ni Hiraya mula sa labas. Oo, anak. Halina kayo at kumain na, sagot ko. Pumasok silang dalawa, magkahawak kamay. Umupo sila sa simpleng lamesang gawa sa kawayan. Ang almusal namin, sinangag, itlog at ang mga kamatis na pinipitas namin mula sa aming bakuran. Yaya, ang sarap po ng luto ninyo, gaya ng dati, sabi ni Hiraya. Mas masarap ito dahil pinaghirapan nating lahat, sagot naman ni Lakan. Habang pinapanood ko silang kumakain, tumulo ang luha sa aking mga mata. Pero hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng labis na kagalakan. Nawala sa amin ang lahat ng yaman sa mundo. Pero ang kapalit nito ay isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Kapayapaan. Ang tunay na kayamanan ay hindi pala nasusukat sa laki ng bahay o sa dami ng pera sa bangko. Ito ay nasusukat sa init ng yakap ng isang ama, sa tawa ng isang anak, at sa katahimikan ng isang umaga na alam mong ligtas ang lahat ng mahal mo sa buhay. Ang bagong simula sa Agusan ay hindi tungkol sa pagbabalik ng isang kaharian. Ito ay tungkol sa pagtatayo ng isang tahanan. At dito nagtatapos ang kwento ni Lakan at Hiraya. Isang kwentong nagpapaalala sa atin na ang pinakamahalagang pamana na maibibigay natin sa ating mga anak ay hindi ang ginto o anumang material na bagay, kundi ang ating oras, atensyon, at walang sawang proteksyon. Ang pagiging magulang ay isang responsibilidad na higit pa sa pagbibigay ng pangangailangan. Ito ay ang pagiging isang matatag na pader na sasangga sa kanila sa lahat ng unos ng buhay. Minsan, sa sobrang paghahangad nating ibigay ang pinakamaganda para sa kanila, nakakalimutan nating ang pinakamaganda ay ang simpleng pagiging naroon para sa kanila. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aming kwento. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Lakan at Hiraya?
At anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.